Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila ibinuking nga ni Atty. Glenn Chong ang mga kabalbalan nga ni Kuting ng Norte na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang mas lalo pang umiinit ang tensyon at talagang naiinis na sila sa pamamahala ni Kuting ng Norte na ito dahil talagang hindi di umano inaaksyonan ang problema ng ating bansang Pilipinas at talagang mga kamag-anak at mga pinsan lamang ang inaasikaso nito at hindi ang kanyang pangako sa taong mahihirap at sa ating mga farmer. Dito nga natin makikita mga kaibigan na maraming bumelta sa pagbatikos nga kay President Bongbong Marcos dahil hindi nga raw nakikita ang kanyang mabuting gawain. Ngunit maraming netizen ang tila dismayado kasi sa pamamahala ni Kuting na ito dahil hindi niya tinutupad at wala siyang isang salita. Ngunit balta ng kampo nga ni President Bongbong Marcos na maghintay tayo hanggat nga raw matupad niya ang kanyang pangako sa mga taong bayan nung siya ay nangangampanya pa. Ngunit buwalta ng maraming netizen na kailan pa ito mangyayari kung ngayon pa lamang ay laganap na ang mga smuggler, mga hoarders at nagiging sunod-sunuran lamang ito kay Lisa Smugs. Ngunit kung kayo ba ang tatanungin mga kaibigan, may pag-asa pa bang matutupad ang pangako ni President Bongbong Marcos at maiayos ang ating bansang Pilipinas? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan dahil naman meron pa daw 5 taon na maninilbihan ito sa bansang Pilipinas ngunit talagang nakakagimbal nga ang ibinulgar na kabalbalan ni Atty. Glenn Chong. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Nag-promise na pupunta doon dahil scoop nga ito, isa itong malaking revelation at ang usapin po dito ay usapin ng bawat mamamayang Pilipino. Okay, so may mga pumunta, nag-usap kami ni Atty. Glenn Chong after the press con. So actually meron daw doon taga-Rappler. Hindi lang niya alam kung sino doon, may nakapagsabi sa kanya. And then yung mga malalaking mga media like ABS, GMA, Star, kung ano-ano pa, ay wala doon. Lahat sila binigyan ng invitation. Actually, nalaman ko lang yung final, napag-uusapan na namin ni Atty. Glenn Chong itong press conference na ito. Actually, na ano lang to na postpone. But anyway, so number one punto, bakit hindi pumunta ang mga media na supposedly, 'di ba, fourth estate, ano sila, 'di ba? Parang sinasabi nila na lingkod bayan sila, kaakibat ng mga mamamayan na maghatid ng totoong balita at para sa kapakanan ng mga mamamayan. Pero bakit wala sila? Question, nabusala na ba yung bunganga nila ni Lisa Smugs? So definitely, some of them, yes. Alright. Kasi po, kahapon dyan sa Pilipinas ay nag-submit si Atty. Glenn Chong at ang kanyang group ng itong affidavit na ito sa COMELEC. Alright? So ipakita lang natin yung signed affidavit ni Atty. Glenn Chong sa inyo, then i-discuss natin isa-isa. And kanina, hindi rin maganda yung signal nila, so baka nilalamo ni Lisa yung signal. Okay, ito po ay i-discuss natin. Ayan. Ito. So kung makikita ninyo, signed yan yung documents. That's the last part. Okay? Hindi niyo masyado mabasa, but if you want copy, I can give you. So binigay ko na yung kopya niyan kay Bagong Lipunan, kay Maui, o yung mga nagbablog dyan later on, baka gusto niyong kunin. But anyway, permado po yan ang affidavit ni Atty. Glenn Chong na finorward niya na sa COMELEC. Right? So, dapat nating ulit-ulitin ito dahil sa kanyang revelasyon kanina sa press conference, detalyado. Actually, sa affidavit na yan ay detalyado po niyang ipinaliwanag kung ano ang naganap na nakipag-meeting, nakipag-usap si Liza Smugs. Panangalanan natin siya ng buo. Liza Araneta Marcos, asawa ni Bongbong Marcos, aka Kuting, kung saan nakipag-usap
si Lisa sa Smartmatic kasama ang kanyang now DICT Secretary Ivan Uy at saka si Senior Deputy Executive Secretary, Undersecretary rather, Hubert Kivara. Alright? So, balikan natin ang revelation ni Attorney Glenn Chong. So mga palangga, inilita niya ni Attorney Glenn Chong kung paano siya nagkaroon ng koneksyon dito kay La Kuting ng Norte. Okay, since 2013 ay nakipaglaban na si Attorney Glenn Chong sa Smartmatic, di ba? So very prominent, very maingay siya sa social media and even sa mainstream media. Kasi 2010, 13, 16, 19, 2022, hanggang sa 2022 nga ay nakikipaglaban tayo dito sa Smartmatic o tayo ay nangarap na magkaroon ng maayos o malinis na halalan. Alright? So alam naman ninyo, noong 2016 ay kiniklaim ni Kuting na siya ay nadaya ng Smartmatic o dinaya siya ng kampo ni Leni Robredo. Alright? At kasama din ako doon sa nagniwala sa kanila na kasi may mga ebidensya naman talaga na dayaan noong 2016, alright? Na may, hindi na natin ipapaliwanag ng husto yan, pero 2016, nung nagkaroon, nung sinabi ni Kuting, ni Bongbong Marcos na siya ay dinaya ng 2016 election, ang ayon kay Attorney Glenn Chong sa kanyang affidavit, mga kababayan, like a day after, ay kinontak na siya ng mag-asawa para, tumulong o mag-shed ng light, 'di ba? Doon sa naganap na eleksyon dahil nga expert din si Attorney Glenn Chong 'di ba? May experience siya sa pakikipaglaban at he's very expert and knowledgeable in terms of this Smartmatic, itong mga VCM na ito. So napanood yun naman yung kanyang mga vlog about it. Na-interview natin siya ng so many times. So ngayon, dahil kinuha yung kanyang, kinontak siya nitong mag-asawang ito na baka pwede siya makatulong dito nga sa pinaglalaban nilang electoral protest. Okay? Noong 2016. So ayon sa press release na Attorney Glenn Chong ay tinulungan niya si Kuting at si Bongbong at saka si Lisa Hitad at kasama yung mga lawyers at mga staff sa pag-push nitong electoral protest ni Kuting ng Norte. Alright? So yun ang totoong kwento niya na walang bayad dahil yun ang statement niya dito. So ngayon mga kababayan, ano ang nangyari doon? Diba? During 2016, 17, 18, diba, nakipaglaban tayo. Nakita ninyo ako, nakita niyo si Glenn Chong. And nung even though hindi ko kilala si Glenn Chong ng personal, nung 2017 of November 25, I think, 25 or 26 yon, of 2017, na-meet ko personally si Attorney Glenn Chong doon sa Paway, sa Ilocos, kung saan ikinasal ang anak ni Amy Marcos. Ano natin yung anatomy ng pandaraya at pagkakilala namin sa mga mambubudol. So doon kami nagkakilala ni Attorney Glenn Chong noong 2017. Doon namin kay halubilo si Lisa Smugs. Doon din ako nilapitan ni Lisa Smugs na, "Oy Marnica, thank you for supporting my family." Mga ganon, di ba? Kinuwento ko na yan sa inyo. That was 2017. So sa patuloy namin na suporta dito kay Marcos, okay? Dito sa electoral protest na ito, dahil ako, naniniwala ako na may nanalidayaan na naganap noong 2016 based din doon sa mga nakikita natin sa TV, di ba, sa mga report na talagang may naganap na dayaan. Okay. So hanggang sa noong 2018, mga palangga, ay nagbuwis ng buhay, okay, ang personal aid o security aid ni Attorney Glenn Chong. Alam nyo na yon. That was December. Si Richard Santillan. Alright? So anong paliwanag ni Attorney Glenn Chong kanina? So nung December 9, tandang-tanda ako na sa Las Vegas, Nevada ako, nagsiselebrate din ako at kasama ko ang mga Marcos
Marcos supporters sa Las Vegas, Nevada, sa bahay ni the late Tita Banji ko sa Vegas, na kung saan nakapula kami lahat kasi ipinaglalaban namin electoral protest, proclaim the real Vice President Bongbong Marcos during that time. So on the way home, back to Los Angeles, mga palangga, at that was, sabi ni Atty. Glenn Chong sa kanyang affidavit, 133 days after na mag-testify siya sa Senate. Okay? Kasi nag-testify siya sa Dayaan, di ba? Nakita niyo naman doon. At sabi niya, 48 days after na ma-file niya yung 250-page comment niya doon sa PET. Okay? And 13 days after, sabi niya, I filed my certificate of candidacy in substitution. Di ba? Tumakbo siya sa Senate. Di ba? Sabi niya, my trusted and long-time personal or security aide, Richard Santillan, was mercilessly tortured and brutally and brazenly killed by 20 police officers. So yun po ang kwento na yan. So ngayon, ano ang nangyari doon? Nakipaglaban na naman tayo doon. Kasama ninyo ako. Pinaglalaban natin Justice for Richard. Kumbaga nadagdagan ng laban natin. Smartmatic na ma-proclaim na si Kuting na Vice President. Tapos lumaban tayo sa kamatayan ni Richard. Diba? So hanggang ngayon lumalaban pa rin si Atty. Glenn Chong sa sa kaso ni Richard. Okay, so ano nang nangyari doon sa kwento? So patuloy pa rin naming sinuportahan si Bongbong Marcos at si Lisa Smugs dito sa electoral protest na ito. Hanggang sa binanggit nga ni Atty. Glenn Chong na napakabait ni Lisa Smugs naman sa kanya. Right, tandaan ko lang to ha. Okay. Ito. Napakabait ni Lisa Smugs sa kanya mga palangga. Nung namatay si Richard ay nag-offer ng 2 bodyguards na si Lisa ang nagbayad doon. So parang during that time, actually sinabi ni Atty. Glenn Chong, sabi ko, napakabait naman ni Madam. Kasi syempre hindi ka nais-nais. Talagang kalunos-lunos ang naranasan ng kanyang security aid dahil nga sa laban ni Atty. Glenn Chong sa Smartmatic. Alright? So nagpasalamat si sinabi niya sa akin noon. Kasi nag-meet pa kami nung bago pala namatay si Richard, 2018, nag-meet pa kami ni Atty. Glenn Chong dun sa opisina ni Kuting dito sa may Rojas Boulevard. Dahil inimbita nila ako, pinapunta nila ako doon. May mga pictures ako niyan, di ba? May mga vlog tayo dyan. Nag-live ako during that time. So doon ko na-meet yung kanyang bodyguard. Yun yung nga nung namatay, tuloy-tuloy pa rin. Even yung bodyguard niya, ka-chat ko yun si Richard. Tapos sinasabi ni Atty. Glenn Chong, ma'am, napakabait ni Lisa Smugs, di ba? Ni Lam, kasi ang tawag namin sa kanya, Lam, talagang tinulungan niya dahil nga binigyan pa ako ng 2 bodyguard, binayaran niya kasi nga, nakakakaba dahil at yung buhay ni Atty. Glenn Chong ay talagang risky yung buhay niya. Dahil ang kalaban niya, mga generals and police na pumatay kay Richard. Yun po ang yung istorya. So ano ang nangyari dito mga palangga? Alright? So hanggang dumating na nga ang election. Alright? Dumating na yung election, filing na ng abalang-abala na lahat ang mga tao sa pag-file ng candidacy. Okay? Kaya noong 2021 ay nag-file ng candidacy si Kuting for 2022 election. So ngayon, i-fast forward natin. Okay? Sinabi ni Atty. Glenn Chong na pinatawag din siya ni Lisa, na tumulong dito nga sa election na ito. Alright? Sa 2022. Sabi niya doon sa kanyang press conference, maraming beses na nagla-lunch sila, nagdi-dinner sila, kumakain sila doon sa Nara Street, sa Forbes Park, sa bahay ni Lisa, kung saan pinag-uusapan nila, of course, yung kung paano is-secure ang itong 2022 election. Right? Kung paano i-secure para nag-create pa nga sila ng vote protection unit, which is yun yung nasa Cybergate later, kung saan nandoon ako nung May 9 election, kung ganung nanalo na sila. Ngayon, alam ko mga kababayan na kasi constant po yung communication namin ni Atty. Glenn Chong, na nung sinabi niya, nung nag-lunch sila nung time na yon, which is yun yung sinasabi ni Atty. Glenn sa kanyang press con kanina na pinatawag siya ni Lisa para nga tumulong sa 2021 election. So parang tinatanong siya ni Lisa kung magkano daw ba yung kanyang sweldo.
Sabi niya, magkano ang singil mo? Parang ganon. Sabi ni Lisa kay Attorney Glenn Chong. Sabi ni Attorney Glenn Chong, no, sabi niya, kumbaga hindi niya na kailangan pang, singilin si Lisa dahil nga dun pa lang sa kanyang tulong dun sa dalawang bodyguard, enough na yon and grateful siya na binayaran ni Lisa yung dalawang bodyguard niya. 'Di ba? And nag-start na siya na magkipagtulungan sa campaign ni Kuting ng Norte. And nung nag-launch sila, pinangako ni Lisa, eto alam na alam ko to, kasi constant nga yung communication namin ni Lisa Marcos. Sabi ni Attorney Glenn Chong, ma'am, kapag nanalo daw si Kuting, si Bongbong ay, sabi ni Lam, ay ilalagay niya ako sa COMELEC as chairman. Okay? Chairman ng COMELEC. So ngayon mga kababayan, alam na alam ko to. Sabi ko pa nga kay Attorney Glenn, sabi ko, that's good, Attorney Glenn, para mabasura na natin yung Smartmatic, para matapos na yung pakikipaglaban namin against sa Smartmatic. Kasi all I thought, mga palangga, ang laban ninyo para mabasura ang Smartmatic, totaling mabasura talaga. Pero, hindi nga ganun na nangyari. So, tuloy natin ang affidavit ni Attorney Glenn Chong. So, ngayon, hanggang sa, talagang sabi ko sa sarili ko, naku, kailangan manalo si Kuting. Pagkakataon na ng taong bayan, lagi ko nga sinasabi kay Attorney Glenn Chong, naku, kung pag nanalo si Bongbong, Attorney Glenn Chong, at pag ikaw ang nailagay sa COMELEC chairman, yung ordinaryong Juan, sabi ko, yung ordinaryong Juan ay pwede nang tumakbo kahit wala siyang pera, kahit wala siyang makinarya, kasi kung clean and honest election. Ganun po talaga yung conversation namin ni Attorney Glenn Chong, kasi umasa kami, akala namin ito'y si Kuting para sa clean and honest election, tatanggalin niya yung Smartmatic kasi very vocal naman, kahit i-google nyo, nandiyan mismo na kinukondena niya ang Smartmatic during the time na lumalaban siya kay Leni Robredo na sinasabi niyang dinaya siya. Makikita niyong ebidensya yan, pero nga ngayon ay biglang, nung naging presidente na siya, ay deadma. Okay, tuloy natin. Nangako si Lisa na i-appoint si Glenn Chong as chairman. At syempre, tuwang-tuwa ako, tuwang-tuwa din siya syempre, di ba? Dahil nga mawawakasan na natin yung pandaraya. So hanggang sa tuloy-tuloy na nga, sabi niya ni Attorney Glenn Chong, in the middle of November of 2021, so nandoon siya twice a week sa headquarters dyan sa Mandaluyong, kung saan yun yung pinuntahan natin. Alright? So sinabi ni Attorney Glenn Chong noong December 10 of 2021, nakatanggap siya ng text message sa sekretary ni Lisa para umattend siya sa meeting with Smartmatic. Okay? So, in-instructionan si Secretary ni Lisa, okay, na si Glenn Chong ay umattend sa meeting with Smartmatic. Sabi niya, in the evening, sabi niya 6 p.m. in the evening at 5600 South Superhighway Corner, Arellano Street. Tapos sabi ni Attorney Glenn Chong, unfortunately, hindi po siya nakarating doon sa meeting na yon. So the next day, na pag-alaman ni Attorney Glenn Chong, okay, sabi niya dito, I found out that meeting was between the representatives of Lisa, sabi niya, supposedly including myself and the official of Total Information Management Corporation or the TIM at the latter's office, sa opisina ni Lisa. TIM, okay, at Management, okay. TIM Corporation is the joint venture partner of Smartmatic. Napag-alaman niya, they formed Smartmatic TIM Corporation for the automated elections in the Philippines. In the first place, again, yung first meeting na supposedly na-attend si Glenn Chong ay hindi siya naka-attend doon, hindi siya nakarating. At bakit makikipag-meeting ang isang Liza Marcos sa Smartmatic kung dating ito ay kinukondina niya at sinasabi niya na ang Smartmatic, sinasabi nila na ang Smartmatic ay nang daraya dyan sa Pilipinas. So according to Glenn Chong's affidavit, between November 2021, okay, to the middle of March 2022 ay nag-work siya sa 6th floor doon sa headquarters kung saan yung pinupuntahan nyo din, humingi kayo ng mga paraphernalia, yung mga taga Maynila dyan.
So, sinasabi niya like 6th floor, like 1 floor below sa opisina ni Kuting. Alam ko yon dahil napuntahan ko rin yon. So, na-assign siya sa Vote Protection Unit. Okay? Vote Protection Unit. So, in addition, bilang isang supporter ni Kuting, ni Marcos, ay patuloy ang pagpupunta ni Atty. Glenn Chong even sa Nueva Ecija, Zambales, Laguna, Iloilo, Guimaras para ikampanya si Kuting sa paniniwala niyang ibabangon ang Pilipinas at buburahin natin ang Smartmatic sa history ng Pilipinas dahil nga ayon kay Kuting, ito ay nandiyan sa Pilipinas para mangdaraya lamang. So in January of 2022, upon the request of Partido Federal ng Pilipinas, ay sabi ni Atty. Glenn Chong ay nag-set up siya ng campaign headquarters sa Biliran. Alam ko rin to. Dahil constant nga Atty. Glenn Chong, sabi ko, kumusta na kayo dyan? Sabi niya, Miss Marlica, magsiset up po kami ng headquarters sa Biliran, doon sa Family's commercial building nila. So, ang sabi pa nga niya, sabi ko, sino nagbabayad niyan? Sabi niya, ako ma'am. Sabi niya, supportan natin kay Kuting. Totoo yun. Pera ni Atty. Glenn Chong. Yung binayaran niya yung kanyang family member kasi family's business yun eh. Sabi niya, I paid for the utilities and the allowances of the volunteers manning it and those campaigning for Bongbong in Biliran. I informed Liza about this matter and she thanked me. Nagpasalamat siya. Alam na alam ko po ito lahat dahil even yung mga aid ni Atty. Glenn Chong ay kausap ko. Lagi kong sinasabi na, kung masan si Atty. Glenn Chong, mag-ingat kayo. Lagi kong sinasabi. Kasi nga, kalaban natin Smartmatic. Ma'am, nandito po kami sa Biliran ngayon. So, alam na alam ko po ang mga kwentong ito. At dito, isinalaysay ni Atty. Glenn Chong na, naka-affix sa kanyang signature. Kaya, itong kwento niyang very consistent po at may personal knowledge ako. Kasi, itong mga pangyayaring ito, updated ako dito. Tapos, sabi ni Atty. Glenn, sometime on after March 7 of 2022 and before, sabi niya, our unit was transferred to a bigger office at the Cybergate Plaza across the Marcos campaign headquarters. On March 21, 2022, I was scheduled for a one-on-one meeting with Lisa. So ito yung Cybergate. Ito yung kung saan yung mga nakapanood sa akin na nag-celebrate ako nung May 9 sa victory party ni Kuting. Okay? I will tell you my personal knowledge later. Tapusin lang po natin yung affidavit ni Atty. Glenn Chong. So, ang sabi ni Atty. Glenn Chong, nung dumating siya doon sa VPU o sa Vote Protection Unit, nung hapong ayon, nakita niya si Attorney Ivan Oy, which is yun yung DICT Secretary, Department of Information and Communication Technology Secretary, at si Attorney Hubert Guevara. Ito na nga siya yung ngayong siya na ngayon ang Undersecretary ng Deputy Undersecretary, Senior Deputy, okay, na under sa office ni Bersamin. Sabi ni Atty. Glenn Chong, nakita niya si Hubert at saka si Ivan Oy sa conference table. Right? Ivan and Hubert are apart and the VPU and the select group, 6 individuals, techies who regularly and privately met with the Marcos couple over the years when I was called for my meeting with Lisa. They also came along with me to her office. Kasi nga, itong techie personalities ni Liza, yung iba doon nakita ko. Nung nandoon, hindi iba, lahat sila nakita ko. Yung iba hindi ko lang kilala personally. Actually si Ivan Oy lang ang kilala ko, saka si Glenn Chong. Si Hubert Guevara, hindi ko siya kilala personally. Pero nakita ko yung sinasabi ni Atty. Glenn Chong na techie team doon sa loob ng Vote Protection Unit na yon dahil I was instructed by Liza nung in-invite niya ako na, Maharlika, you come. Mamaya paparinig ko yung kanyang invitation sa akin. Ang sinasabi niya sa akin, restricted yung area na yon. Hindi ako pwedeng mag-vlog doon sa Vote Protection Unit na yon, or ang tawag ni Lisa doon ay secret counting unit. Counting room. Yun ang tawag niya doon. So, syempre, bilang isang respeto mo sa kaibigan, sinabihan ka, di ba, na huwag ka mag-video doon, sumasunod naman ako dahil imbitado lang ako doon. Ayoko naman lumabag sa guidelines nila, which is I don't have any knowledge about what's going on. Hindi ko pa to alam itong meeting actually ni Liza with the Smartmatic. So, yun na nga. So, nung nandoon si Lisa, si Ivan, si Hubert Guevara, which is ito yung kwento ni Atty. Glenn Chong sa kanyang press conference, ay
Sinabi ni Lisa, nakatayo daw siya doon, opposite sa, kumbaga, andito si Attorney Glenchong, andito si Lisa, andito yung dalawang bruho, di ba? Ito yung mga techie guys. Sabi ni Lisa, sabi niya, guys, sabi niya, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys to come with me. Alright? So sabi ni Lisa, kailangan ko ng 2 techie guys na isasama ko sa pakikipag-usap sa may-ari ng Smartmatic. Okay. Ano sabi ni Glenchong? Then, tumingin siya sa mukha ni Attorney Glenchong kasi ando doon ang presensya ni Attorney Glenchong, and according to from the affidavit, sabi ni Attorney Glenchong, emphatically pointing her, Lisa, di ba, her finger at me and blurted the following. Sabi niya, but not you because they hate you so much. Di ba? Sabi ni Lisa, guys, kailangan ko ng 2 techie guys na makakasama ko sa pakikipag-usap sa Smartmatic. Pero ikaw, Glenchong, di ba? Ikaw, tinuro siya, hindi ka kasali. Kasi galit na galit sa'yo ang Smartmatic. Yun po ang kwento doon sa pakikipag-meet up ni Lisa with Ivan Uy and Hubert Guevara sa Smartmatic. So, kung ano man ang naganap na meeting doon, ano man pinag-uusapan nila, alangan naman magkakangkangan sila doon. 'Di ba? Smartmatic at election, anong pag-uusapan nila? You decide kung ano sa tingin nyo ang pinag-usapan nila. Alright? So, sabi ni Attorney Glenn, Smartmatic had to reach out and talk to Lisa as much as Salome danced before Herod, sabi niya, in order to neutralize me as did John the Baptist lose his head. Ito pinost siya to sa kanyang mga Facebook post, di ba? Nagsimula siya sa I know what you did last summer. So ito actually documented ito. Ngayon, sabi ni Attorney Glenchong, nalaman niya na lang, sabi niya, I found out that later, mula sa source niya sa Bureau of Immigration, that si Peñate Martinez, Roger Alejandro, isang tao lang pala to, sabi niya, Peñate Martinez, Roger Alejandro, na nakalagay pa ang kapananganakan ng tao, born on 22 April 1975, isang Venezuelan citizen na dumating sa Pilipinas between March 17, 2022. Okay, March 17 and 2022, departed on April 5, 2022. Kasi nga may record naman kung sino mga lumalapag sa Pilipinas, kung talagang i-record kung sino ang mga lumalapag sa Pilipinas. But since meron tayong Bureau of Immigration Informer during the time, so nalaman natin na lumapag pala sa Pilipinas itong may-ari ng Smartmatic between March 17 at umalis ng April 5. So true enough, dahil itong mga panahong ito yung time na sinasabi ni Attorney Glenchong na sinabihan si Attorney Ivan Uy at Guevara na kailangan niya ng dalawang techie person pero hindi si Glenchong. So ang sinasabi ni Attorney Glenchong na date na yon, March. So nagtutugma. Kung ipapatawag sa Kongreso at sa Senado, kung magkaroon ng Senate o Congressional investigation, magmamatch ang kanyang affidavit. Kaya nananawagan tayo, nanonood sa atin ang lahat ng mga jejemon dyan sa Kongreso at Senado, even sa Malacanang. Kung talaga kayo, Congress and Senate, kung talagang true kayo sa taong bayan na gusto nyo magkaroon ng clean and honest election, pwede kayong mag-request ng Senate or Congress investigation, di ba? Para makita ninyo kung ano tong sinasabi ni Glenchong na nakipagkita si Liza Ahas Marcos, Araneta Marcos, dito sa Smartmatic, ay ito pong malinaw na pagtatraidor sa not only sa Kabanang Bayan but sa buong Pilipino. Na bakit ka out of delikadesa kalaban natin ang Smartmatic? 6 years kayong nagngaw-ngaw kasama ako na dinaya kayo ng Smartmatic. Tapos ngayon, nung March, ay nakipag-meeting si Lisa Smugs. Very powerful po itong affidavit ni Attorney Glenchong dahil permado niya under oath. So yun ang tanong natin sa Congress. Bakit? Okay? Bakit hindi nyo pa imbestigahan ito kung talagang para kayo sa bayan? Alright?
Ngayon, sabi dito na Attorney Glenchong, the information further shows that he returned to the Philippines on April 19, 2022 and departed, okay, 2023. So, di ba, nung una, sabi ng Bureau of Immigration, na informer ni Attorney Glenchong o kaibigan, dumating yung may-ari ng Smartmatic arrive in the Philippines on March 17. Okay? Hindi between. Nung March 17 at lumabas ng Pilipinas noong April 5 of 2022. Then, bumalik uli yung may-ari ng Smartmatic noong April 19, 2022 at umalis uli ng April 23, 2022. Ang tanong, ano yung reason kung bakit nagbabiyahe? Bakit pumupunta yung may-ari? Okay? Pwede natin i-check ang CCTV lahat. Well mga kaibigan, dito nga natin makikita na talagang nakakagulat nga ang isiniwalat ni Attorney Glenchong at talagang nakapagtataka dahil nga raw sa mga kabalbalan na ginagawa ni Kuting ng Norte na ito ay talagang mapapabayaan ang bansang Pilipinas at walang planong ayusin. Well mga kaibigan, just comment below sa ating comment section ang inyong mga opinyon at ating pag-uusapan.